Ang Quezon Bridge ay itinayo noong 1939 sa pamamahala ng kumpanyang Pedro Sciochi and Company at pumalit sa dating Puente Colgante. Idinisenyo ang tulay ng Quezon bilang isang arkong tulay na may estilong Art Deco at napukaw mula sa disenyo ng tulay ng daungan ng Sydney. Ipinangalan ito mula kay Manuel L. Quezon na naging Pangulo ng Pilipinas. Good morning guys. Ito, samahan niyo po ako ngayong araw nito at baybayin po natin itong Quezon Bridge. Tingnan po natin kung meron bang improvement o progress dito po sa tulay na ito. Kalalagpas lang po natin sa Metropolitan Theater at maganda rin po yung puntahan, ano? Pasyalan nyo din po yan. At saka dito naman po sa bandang kanan po natin, ito po yung Arroceros Forest Park. Ang dami pong halaman dyan, ano? Saka ang ganda po dyan sa loob, libre lamang. Pasyalan nyo din po ito. Marami po tayong papasyalan dito sa Maynila. At katabi nitong Forest Park na ito nga pong tulay na ito, itong Quezon Bridge na ilang taon din pong nating sinusubaybayan yung tulay na ito, no? Pinananawagan natin na sana ay maging maayos na sana itong situation dito sa tulay na ito. Laging nakiklearing itong lugar na ito, no? Dahil nga po ang dami pong informal settler o mga nag-squatter na dito sa tulay na ito. At yung apat na kanto nito, no, ginawa na pong banyo. Hindi lamang po ng mga nag-squatter dito, kundi pati na rin po yung mga motorista at umihinto pa talaga rito at dito lamang din nagbabanyo. Kaya paalala lamang po, pag kayo ay maglalakad dito, no, ihanda nyo na po yung mga face mask at mga panyo at takpan nyo po yung ilong nyo dahil napakasangsang ng amoy. Dito pa lamang, ngayon pa lamang mga kababayan ay naamoy na po natin yung panghe nitong lugar na ito. Ito po mga kababayan, no? Pasintabi na lang po dyan sa mga kumakain dyan mga kababayan, ano? Napakarumi pa rin mga kababayan. Amoy dumi talaga ng tao at panghe. Ayan po, si kuya ay nagtakip na rin po ng ilong dahil hindi niya rin matiis itong amoy dito. Yan, binalikan ko pa at para makita nyo pong mabuti. Talagang binaboy po yung Quezon Bridge. Sana mabantayan po yung tulay na ito, no? Ang pangalan pa naman ito ay Quezon Bridge. Isa sa naging presidente ng ating bansa ay si Manuel L. Quezon. Sa kanya po pinangalan ang tulay na ito. At meron tayong katabi dyan na magandang pasyalan. Tapos yung lugar ng tulay na ito ay napakarumi at napakasangsang ng amoy. Yan, nakikita po natin yung mga estudyante dyan ay marami po talagang namamasyal dyan at nagpapahinga. Marami pong esplanade na gagawin dito sa Ilog Pasig. At yung paano, yan ang sa may Ayala Bridge yung esplanade dyan na ginagawa na rin po dyan. At ito po yung tulay ng Ayala Bridge. So marami pong project ginagawa dito sa Pasig River, katulad po ng mga pedestrian bridge, mga esplanade, mga park, at yung pagtatanggal ng mga squatter dito po sa kahabaan ng Ilog Pasig. Sana wag pong kalimutan ang Quezon Bridge dahil ipinangalan pa naman ito sa ating presidente ng ating bansa. Tapos ganito lamang po ang kinahihinatnan ng tulay na ito. At katabi lamang po ang napakagandang park na ito, itong Arroceros Forest Park. Kaya lamang po ay merong katabi na napakabaho at napakasangsang na amoy ng tulay na ito. Kaya sana sa isabay din po yung pag-aalaga at paglilinis sa mga tulay kasabay ng paglilinis sa Ilog Pasig. Katulad ng sa may Jones Bridge, talagang mini-maintain po yung tulay na yun, yung kalinisan doon,
at may mga guard na tumitingin din po doon sa tulay na yun. At sana ganun din po ang gawin dito sa Quezon Bridge. Mas lalo pa sana itong pagandahin at lagyan ng mga bantay para hindi po babuyin ng mga kababayan natin na wala pong disiplina. At lalong lalo na yung mga nag-i-squatter dito ay ginagawa pong banyo itong tulay na ito. Ito mismo po yung apat na sulok ng tulay na ito ay ginagawa po nilang banyo. Ayan po, sa ibaba naman po ay yan po, may mga squatter din po ito. For sure matatanggal po itong mga ito, no, dahil nga po sa sinabi po ni Presidente Marcos na matatanggal po ang lahat ng malalapit sa Ilog Pasig dahil nga po sa proyekto ng Pasig Bigyang Buhay Muli. Okay, diretso naman tayo dito sa pangalawang titingnan natin. Itong apat na sulok na ito kasi, no, ay ginagawa talaga nilang banyo. At malaya po silang nakakapagbanyo dito sa mga sulok na ito kasi nga po may cover kung kahit malalakas ang loob na dito umiihi, dito rin po dumudumi. Malayo pa tayo ay masangsang na talaga ang amoy. Yung panghi, grabe, no? At ang baho talaga. Dumi ng tao na amoy natin. At ito po, ganito po kadumi. Parang mas marumi ito kaysa sa unang tiningnan natin. Puro vandalism pa, no? Ayan po ang ginawa nila dito sa Quezon Bridge. Binaboy po talaga, mga kababayan. Ayan po. Ayan, pasensya na po, pasintabi sa mga kumakain po dyan. Malalakas kasi ang loob nila, no, na dumihan itong tulay kasi nga po ay walang nagbabantay. Kaya kawawa naman po itong Quezon Bridge. At ang mga kababayan talagang ano po, no, nahihirapang huminga pagka dumaan dito. Yan, diretsuhin po natin itong tulay na ito, tapos kakanan tayo sa dulo para makapunta tayo dyan sa ilalim ng tulay at makalipat sa kabilang side. Tapos dito sa ilalim ng tulay may mga tindahan dito ng mga handicrafts. Ayan, makikita nyo rin po, papakita ko sa inyo yung mga handicrafts dito, magaganda. Kaya pagka madaan kayo dito, ayan po, ay subukan nyo po makabili ng mga handicrafts dito. Okay, malapit na po tayo dito sa lilikuan natin at tanaw na po natin itong Quiapo Church. Ayan, ito po mga kababayan yung sinasabi ko mga handicrafts. Ito, isang buong linya na ito hanggang dyan sa kabilang side ay puro handicrafts po. Ang makikita nyo rito na pwede nyo pong bilhin. Ayan, mga pang display sa bahay, pang linis. Ayan po, mga bags at kung ano-ano pa. Pamaypay. Ayan, both sides po yan, hanggang doon po sa may bandang unahan. Puro handicrafts po makikita nyo rito. Okay, dito na po tayo. Pabalik po tayo dun sa taas. Kaya lang dito naman tayo sa kabilang side para makita naman po natin kung gaano kadumi yung part na yon. For sure marumi rin po yun, kasi yung kabila nga po ang dumi. Eh di yung kabilang side din po madumi yun, tsak yun. Pero tingnan pa rin po natin at pinananawagan po natin na sana'y mapansin po ng gobyerno ng Maynila o kung sino man po yung mga kinaukulan na sana po ay bigyan po ng pansin itong Quezon Bridge dahil tagal na pong panahon na nababoy ang tulay na ito.
Okay, dito na tayo. At eto po ang itsura. Ayan, meron palang daan dyan pababa, no? Ngayon, mabaho rin po mga kababayan. Puro vandalism at mapanghi at amoy pa rin ng dumi ng tao. Grabe po, no? Ang ginawa po sa tulay na ito. Hindi ko na talaga natagalan dahil ang baho po talaga mga kababayan. Sana po lagyan ng security para hindi rin po nakakatakot maglakad dito, especially sa gabi. Yan po yung Loton Ferryboat Station. At katabi lamang yan yung ginagawang pedestrian bridge. Makakatawid po dyan na sa kabila sa may Quinta Market. Papunta na rin pong Quiapo. Dire-diretso doon. Okay, ito na po yung pinakalas natitingnan natin kung gaano naman kadumi itong part dito. Ayan, may mga tambay pa, no? At may nakahiga pa dyan sa semento. Eto, malayo pa lamang din, ay talagang naaamoy na rin natin yung panghe at baho ng tulay na ito. Paano kaya nakakatagal yung mga tao dito, especially yung mga nakatambay dito? Grabe po yung ginawa sa Quezon Bridge, mga kababayan. At kailangan po talaga ng security para hindi po nakakatakot daanan. Paano na lamang po yung mga dalaga, mga babae na madadaan dito baka kung ano pa po mangyari sa kanila sa mga nakatambay po dyan, mga nakahubad pa naman. Ayan po mga kababayan, isang nakakalungkot na update dito sa Quezon Bridge. Napakapanghi at napakabaho at may mga tambay pa. Napakadelikado po para sa mga kababayan po nating tatawid dito sa tulay nito.